Ito ang matindi mga kababayan. Navotas Congressman Toby Tiangco kinumpirma na meron naganap na bayaran noong nakaraang taon para i-impeach ang Vice Presidente Inday Sara Duterte, kung saan umabot umano sa 250 na mga kongresista ang pumirma para sa impeachment. Nangangahulugan lamang ito na bilyon-bilyon ang binayad sa mga buwaya para lang ma-impeach si VP Sara. So, lumalabas mga kababayan na ganun winawalang hiya ng administrasyong ito ang kaban ng bayan. Panoorin. Matatapos na sa Pebrero ang one-year impeachment ban ni Vice President Sara Duterte matapos ideklarang unconstitutional ng Supreme Court ang naunang impeachment case laban sa opisyal. Ilang linggo bago ito mangyari ay kinumpirma naman ngayon ni Navotas City Representative Toby Tiangco na may naganap ngang bayaran noong nakaraang taon upang itulak ang impeachment laban sa bise. 215 na mga congressman ang bumoto para siya ipa-impeach. Sa isang panayam, sinabi ni Tiangco na kinausap raw siya ng dalawang lider sa Kamara upang kumbinsihin si Pangulong Marcos na aprobahan ang for later release o FLR. Aniya, naipangako na raw naturang pondo sa mga kongresistang sumuporta sa impeachment. Ang for later release o FLR ay tumutukoy sa mga lokasyon sa loob ng national budget na hindi may lalabas kung walang approval ng presidente. Nang tanungin naman kung marami ang susuporta sa panibagong impeachment, sinabi ni Tiangco na malabo ito dahil walang FLR sa 2026 national budget. Pero kung itutuloy naman ang impeachment, kailangan raw na incentivize ang mga kongresista upang makuha ang kanilang suporta. Dahil sa bagong development, ito ang assessment ng political analyst na si Professor Eric D. Torres sa posibleng mangyari sa Kamara sakaling maisampa ang impeachment case. Alam naman natin na, Prof, ang impeachment, nagsisimula po yan sa House of Representatives at hawak po nila ang Kamara ngayon. Prof. Well, hindi rin din ho natin yan masasabi. Although, ina-assume natin na hawak. Pero alam nyo, maraming pwede pang mangyaring ihip ng hangin sa mga susunod na panahon. Ngayong tapos na ang 2025 elections at puno ng isyu ng korupsyon ng kasalukuyang gobyerno, giit ng propesor na malabo nang makakuha ng sapat na suporta ang impeachment sa mga politiko. Lalo nga po yung terminong tinatawag natin na kung patuloy na sasadsad at pababa ang trust at approval rating ng ating Pangulo, mas mapapaaga yung term na quote-unquote lame duck. Malaking factor din ayon sa political analyst ang -3 trust ratings ng presidente na bumungad sa mga Pilipino pagpasok ng taong 2026. Sinong politiko na re-electionist ng 2028 ang willing na magpa-endorso kung ganito ang bilang at hindi makabawi ang numero ng pangkasalukuyang administrasyon sa kanyang mga ginagawa? Sa pagtataya din ni Torres, posibleng dumistansya na ang ilang politiko sa pagsuporta sa Pangulo, lalo na sa usapin ng pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. So, kiss of death yan. Lalo na, nag-iba yung dynamics ng politika ng kung paano mananalo ngayon sa nakalipas na nasaksihan natin yan nung 2022 at 2025 elections na kung saan prominente talaga ang base votes tsaka the rehiyon at vote-rich areas na critical na magdi-deliver ng boto, mapasenador man o mga representante sa Kamara. Para sa Diyos. Ayan po mga kababayan, malabong umusad umano ang panibagong impeachment laban kay VP Sara Duterte. Dahil sa negative na trust ratings ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, bukod dyan tila mag-aalangan din ang ibang mga kongresista na peperma sa nasabing panibagong impeachment, lalo na sa mga nagpaplanong tumakbo sa 2028 election. Samantala, Kuya Park, muling iniisa-isang hubaran ang mga kasinungalingan di umano sa administrasyong ito. Panoorin. So unang-una sa lahat mga kababayan, nais ko lamang pong balikan natin kung ano ba ang totoong issue, kung ano ba ang issue ng ating bansang ito mga kababayan. Noong pumutok po mga kababayan, itong usaping flood control project, noong pumutok po yan sa publiko na mayroong mga politiko na kumurakot at nagnakaw sa pera ng gobyerno, sa pera ng taong bayan, ay tila ho ba lahat po na tayong mga Pilipino ay nagulantang. Lahat po tayo nagsisigaw-sigawan, nagagalit, dapat merong mapanagot, dapat merong makulong mga kababayan. Ngunit, bakit ngayon ho mga kababayan ay nag-iba po ang issue? Nagpapalabas po ang administrasyong Bongbong Marcos ng kung ano-anong mga issue para makalimutan natin kung ano ang totoong nangyayari. At binabaliktad ho nila etong issue. Mga kababayan kong Pilipino, wala pa pong napapanagot sa flood control project na yan, sa ghost project na yan ni Bongbong Marcos. Wala pa pong napapakulong, hindi pa po niya naipapakulong ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez na nagnanakaw.
Ngayon, ang tagapagsalita o tagapagsinungaling ng Malacanang na si Claire Castro ay grabe siya pumrotekta sa Administrasyong Marcos na alam natin dati mga kababayan ay bira siya ng bira kay Bongbong Marcos. Nung nabigyan lamang ho siya ng posisyon ay tila ba po ay napakaganda na ho ng kanyang pakikitungo sa bangag nating Pangulo na si Bongbong Marcos mga kababayan. Okay. So, eto mga kababayan, yan po ang issue ng ating bansa, yung pagnakaw nila sa flood control project, sa pagnakaw nila sa budget na yan. Ninakaw po nila, kaya po tinawag yan na ghost project mga kababayan. Nang dahil sa ghost project na yan mga kababayan, marami po sa mga Pilipino na ang nagkasakit, na ang namatay. Marami po mga kababayan, dahil po sa baha, dahil po sa bagyo, maraming Pilipino ang namamatay. At anong ginawa ng mga ilang congressman sa kanilang mga distrito? Naggawa rin naman ho din sila ng flood control kung tawagin. Ang problema mga kababayan ay tila ba walang mga bakal? Tila ba mga disenyo lamang po ang kanilang pinaggagawa at pinaglololoko nila tayong mga Pilipino? Naglalabas ng mga issue na kung ano-anong mga issue para makalimutan natin kung ano ang totoong isyo at kung ano ang totoong nangyari at kung ano ang totoong kasalanan netong si Marcos Administrasyon Bongbong Marcos. Huwag ho natin kakalimutan mga kababayan, wala pa pong naipapakulong si Bongbong Marcos sa mga politiko na magnanakaw. Ang trabaho po ng public servant ay magserbisyo sa publiko. Panatiliing maganda ang kanyang nasasakupan. Hindi pagnakawan ang iyong nasasakupan mga kababayan. Ang trabaho ng public servant ay magserbisyo sa publiko. At pag ang trabaho mo na pagsiserbisyo ay hindi mo nagampanan, mumurahin ka ng mga taong bayan, mumurahin ka ng publiko at marapat lamang na murahin ka ng publiko kung hindi mo nagawa ng mabuti ang iyong trabaho. Okay. So, ni pinsan ho niyang magnanakaw na si Martin Romualdez ay hindi po niya nasampahan ng kaso, hindi nga ho niya naipakulong. Etong si Bongbong Marcos mga kababayan ay ubod ng kasinungalingan, ubod ng kataksilan, pagtatakip-takipan, pagkakampi-kampihan, harap-harapang pambababoy sa publiko, harap-harapang pagnanakaw at harap-harapang pagsisinungaling sa taong bayan. Ano ho ba ang sinasabi kong pagsisinungaling ni Bongbong Marcos? Sabay marami po. Noong sinabi po niya mga kababayan na 5,500 flood control na po ang ating natatapos, sabi ho niya yan sa kanyang sona mga kababayan. Ngunit ilang araw lamang ay nabisto na po si Bongbong Marcos na wala palang flood control na natatapos si Bongbong Marcos dahil lahat ay ghost project mga kababayan. Sumunod na naman pong kanyang sona, ang kanyang sabi 1,823 na classroom na po ang ating natatapos at mas marami pa tayong gagawin. Sa sona rin po niya sinabi, mga ilang araw ay pinatawag naman dito sa Senate at inimbestigahan. 23 classroom lamang ho ang naipapagawa ni Bongbong Marcos na sinungaling na mandarampong na magdanakaw. Sumunod, anong sabi niya sa ating mga kababayan? Maraming magpapasko sa loob ng kulungan. Lahat sila ay magpapasko sa loob ng kulungan. At sisiguraduhin ko sa inyo mamamayang Pilipino na lahat sila makukulong. 10 congressman po, meron na pong warrant of arrest at lahat po yan magpapasko doon sa loob ng kulungan. Ang problema, 2026 na po, January 13, January 14 na bukas. No? Wala pa rin hong naipapakulong si Bongbong Marcos mga kababayan. Pinangako niya sa atin na maraming magpapasko sa loob ng kulungan, ngunit ang naipakulong lamang ho niya ay si Diskaya. Na alam naman natin mga kababayan na walang Diskaya kung walang Zaldico. Walang Zaldico kung walang Martin Romualdez. Walang Martin Romualdez kung walang Bongbong Marcos mga kababayan. Ngayon, sasabihin ng tagapagsinungaling ng Malacanang na si Claire Castro mga kababayan na si Presidente Marcos pa daw ang nagsiwalat ng katiwalian sa gobyerno. Siya rin daw ho ay nagsasagawa ng malakiang investigasyon ngayon sa flood control project na yan. Yan po ay hindi katotohanan mga kababayan. Yan po ay kasinungalingan. Unang-una sa lahat mga kababayan, ikaw ang umaaproba, Bongbong Marcos, ng budget na yan. Ikaw ang tagapirma ng budget na ninanakaw ng pinsan mong si Martin Romualdez na binabayad nyo naman sa ilang mga politiko at congressman para pagtulong-tulungan ng puwersa ng gobyerno si mga Duterte, itong mga Duterte. Mga kababayan, hindi lamang ho ito usaping Duterte o Marcos.
ito po ay usapin ng karapatan nating mga Pilipino na dapat nating sungkitin, dapat nating imbestigahan, dapat nating hanapin kung saan napupunta yung mga buwis na binabayad natin sa gobyerno. Pasahuran ho namin kayo mga public servant kayo. Kami po ang bumubuhay sa inyong mga politiko kayo. Kami po ang nagpapasahod sa inyong mga politiko kayo. At kapag ang trabaho ninyo, hindi nyo nagampanan ng mabuti, hindi nyo nagawa ng mabuti, karapatan ng taong bayan na batikusin kayo at murahin kayo sapagkat hindi nyo nagampanan ang dapat ninyong magampanan mga kababayan. Si Bongbong Marcos mga kababayan ay sinungaling. Harap-harapan po ang pambababoy nila sa mamamayang Pilipino. Unang sa lahat mga kababayan, nakita ko natin kung gaano sila kagahaman sa kapangyarihan. Kung gaano sila kagamahan sa pera at buwis ng taong bayan. Dahil sa sobrang kagamahan nila, kabuhayan nila sa kapangyarihan, gahaman sila sa kapangyarihan, pinagtulong-tulungan ng ahensya ng gobyerno si Vice President Sara Duterte para i-impeach, para hindi makatakbo sa 2028, para ang gobyerno hawak pa rin nila mga kababayan. Pinagtutulong-tulungan nila. Pero sa awa ng tagapaglikha at wala namang ninako si Sara, wala siyang nilalabag sa batas nating mga Pilipino at sa gobyerno, hindi siya na-impeach, hindi siya tinabla ng impeach sapagkat alam nating mga Pilipino na walang ginawang masama ang mga Duterte bagkus sila ay matitino at mabubuti ang kanilang mga ginagawa. Ngayon, ipagpatuloy natin mga kababayan ng ating topic. Ang issue natin, kung gaano sila kagahaman, kung gaano sila kababoy, binaboy ho nila ang mamamayang Pilipino na pinaghati-hatian nila ang budget ng flood control project. Nung nilustay nila ang budget at ngayon, naglalabas sila ng mga bagong isyo para maligaw tayo at makalimutan natin kung ano ang totoong isyo ng ating bansa, mga kababayan. At ang isyo ay ang paglustay nila sa pera ng ghost project na flood control project na hanggang ngayon wala pa rin napapanagot, wala pa rin hong naikukulong si Bongbong Marcos. At maglalabas din sila ng mga isyo para pagtulungan nila ang mga Duterte. Pangbababoy po yung ginagawa nila at gahaman po sila sa kapangyarihan. Paano ko nasabi na gahaman sa kapangyarihan? Ang administrasyong Bongbong Marcos, ginamit ang ahensya ng gobyerno, ginamit ang pondo ng flood control para i-impeach si Sara, para hindi makatakbo pagka-presidente. Para sa 2028, hawak pa rin nila ang gobyerno at patuloy silang magnanakaw sa pera ng taong bayan. Pangalawang pambababoy, paano nila binaboy ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte? Nagtulong-tulong ang mga bobong mga adik, no? Lahat ng angkan ng gobyerno, dinala nila, pati yung unggoy na maitim na general dati na si Torre. Nagtulong-tulong ang puwersa ahensya ng gobyerno para sa pilitang nakawin ang dating presidenteng si Rodrigo Duterte na alam naman nating matanda na. Nagtulong-tulong sila para dalhin sa Netherlands itong dating Pangulo. Yun po ay kabastusan po mga kababayan sa karapatan ng dating Pangulo. Hindi ho nila binigyan ng halaga. Wala namang ginawang masama sa Duterte, bagkus ang kanyang mga ginawa ay pagtulong sa mamamayang Pilipino at resolbahin ang problema ng ating bansa. No? Ngunit sa pilitan ho nilang dinala sa ibang bansa ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte na para bang baboy, na para bang kriminal sa ating bansa, para bang napakalaki ng kasalanan niyang ginawa na lahat ng armed forces of the Philippines, pati mga pulis, nagtulong-tulong para kidnapin si Duterte. Hindi man lang siya binigyan, no? Na para bang hayop na binaboy nila na harap-harapan ng pambababoy nila sa dating Pangulo. Hindi man lang binigyan ng halaga na ay ito ay dating Pangulo. At ngayon, sa pilitan pa nilang isasakay sa airplane, sa jet, private jet. At sabi naman ni dating unggoy na pulis, si Nicolas Torre, marami kaming trabaho. Bakit? Alam mo naman pala marami kayong trabaho, bakit lahat ng pulis pati sundalo, dinala mo doon? Isang matanda lang naman ang inuhuli nyo kung hindi ka ba naman gunggong. Ngayon, mga kababayan, kung ano-anong issue pinapalabas nila, at ito namang tagapagsinungaling ng Malacanang na si Claire Castro, ay naglabas na naman ho ng statement mga kababayan na hindi daw dapat ma-impeach si Bongbong Marcos. Hindi daw dapat ma-impeach si Bongbong Marcos dahil wala naman siyang nilustay, wala naman siyang ninakaw. Siya po ay nagtatrabaho daw. At ang dapat daw ma-impeach ay si Sara Duterte. Bakit daw? Siya daw ang nag-trillion pesos ang kanyang nilustay. At isa pa dyan, tumatanggap daw si VP Sara ng pera sa mga drug pusher o mga drug lord. Tarantado kami no minuto, Claire Castro. Gunggong! Unang-una sa lahat, kayo ang nagdedroga. Hindi kayo tumatanggap ng pera.
kayo ay bumibili ng droga at dyan kayo sumisingot mismo sa Malacanang, Claire Castro. Dati itong si Claire Castro, binabatikos itong Pangulong Marcos. Pero dahil siya binigyan ng posisyon, dahil siya binigyan ng salapi, ngayon po, grabe siya pumurtekta kay Bongbong Marcos. Nagtratrabaho si Bongbong Marcos, wala siyang nilalabag, wala siyang ninako. Paano na po yung trilyon-trilyon, bilyon-bilyong pera na nilustay nila? Anong pangako nila sa ating mga kababayan sa Ghost Project na yan? No? Yung iba naman po ng mga congressman, mga kababayan, tinupad naman po nila ang kanilang mga trabaho. Yun nga lang po, yung kanilang sa Iloilo po, sa Leyte po mga kababayan, gaya nun, example ngayon, ang maganda yan, i-post ko yan siguro bukas yung picture niyan. Tarantado din yung congressman minuto dun. Umulan lang po ng isang oras, biglang gumuho yung flood control na kanyang tinayo. Walang bakal. Magkanong budget nun mga kababayan? 50 million. Napakalaki, tapos wala man lang bakal, congressman. No? So ngayon, huwag nating kalimutan, huwag nating ilayo ang isyo. Ito si Boyeng Rimulya naman, kung ano-anong isyong pinapalabas, sila Claire Castro. Para maligaw tayo at makalimutan natin. Tupiin mo na yan, tupiin mo. Kung makalimutan natin kung ano ba talaga ang isyo ng ating bansa.